This portion is brought to you by Top 1 Online Review Center. Garantisadong papasado. It's one of the most common board type question and topic sa board exam is the diabetes mellitus or DM. Dito guys, ang definition ng Google dito is diabetes, a metabolic disease involving inappropriately elevated blood glucose level. Mataas ang blood glucose. Yun lang ang definition niya, huwag na nating pahirapin, ha? Involved lang naman dito na organ is yung our pancreas. So nagtataka tayo, bakit involved ang pancreas dito? Ano ba ang function ng pancreas natin? 'Di ba? Para malaman natin kung bakit tayo nagkakaroon ng diabetes. In this animation, the pancreas release insulin to make the glucose outside the cell push the glucose inside to our cell. Tagalogin na lang natin para mas madali, 'di ba? Eto na. Ang function ng ating pancreas is to release insulin. Parang insulin ang magtulak ng asukal na ini-intake natin papunta sa loob ng ating cell para gamitin nating energy or lakas natin sa pang-araw-araw na galaw natin. Pero ang problema sa diabetes mellitus, wala na tayong insulin na magtutulak ng asukal papunta sa ating cell or tamad or tulog ang insulin natin na magtutulak ng asukal papunta sa ating cell dahil sa mga kadahilanang ito. So that's why we have two types of diabetes. Ayan, pumunta na tayo sa type 1 diabetes. Type 1 diabetes is an autoimmune reaction. Ibig sabihin, ang antibody natin sa hindi nating alam dahilan dahil sa lahi or genetics, ang antibody natin inaatake yung ating pancreas. Hindi siya mag-release ng beta cell dahil meron nangyayaring pag-atake. Tama? Hindi siya mag-release ng beta cell. Beta cell nag-release ng insulin. So, wala tayong insulin, wala magtutulak na asukal papunta sa ating cell. Tama? Ang malas, di ba? Imbis na kayamanan ang ipamana sa atin, sakit ang ipinamana sa atin. So, proceed na tayo sa susunod. Ayan, pumunta tayo sa type 2 diabetes. Type 2 diabetes is a lifelong chronic disease in which there is a high level of sugar or glucose in the blood. Hindi ito namamana. Sa lifestyle to nakukuha ang type 2 diabetes. Ang problem dito sa type 2 diabetes, tulog ang insulin. Pag tulog ang ating insulin, wala magtutulak ng asukal papunta sa ating cell. Mag-accumulate ang asukal sa ating dugo. So, tumataas ang blood glucose level natin sa ating blood. Yan ang type 2 diabetes. Ano nga ba mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng type 2 diabetes? Yung mga kain ng kain, lamon ng mga tatamis na nagpapa-increase ng blood sugar level natin. Yan yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng type 2 diabetes. Number 1 yan. Number 2 naman, yung matataba dyan. Mahilig syempre magkakain ng matatamis, mataas ang sugar sa ating blood, kaya tumataba. Number 2. Singit muna natin ang top 1. Please subscribe, share, like this page, guys. Paano ba natin tinetest ang ating DM or diabetes? Through FBS and HbA1c or glycosylated hemoglobin and fasting blood sugar. Dito tinetest natin kung mataas to. Pag mataas to, meron ka talagang diabetes. Pumunta tayo sa mga sintomas. 3 P's, tandaan. Polyuria, polyphagia, polydipsia. Ang polyuria is sobra-sobra yung pag-ihi niya. Dahil nga madaming asukal sa blood niya, sa totoo lang dapat walang asukal na nilalabas sa ihi. Pero pag mataas ang blood sugar level mo, iihi niya na iihi yan para ilabas yung madami asukal. Yung polyphagia naman is excessive hunger, gutumin. Kasi nga nagkakaroon ka ng dehydration dahil ihi ka ng ihi. Next, the last one is polydipsia. Sobrang pagkauhaw. Pag sobrang uhaw ka dahil nga sobrang ihi mo, mauuhaw ka. Ganun lang kadali ang mga sintomas na mayroong diabetes mellitus. Yung 3 P's tatandaan. Polyuria, polydipsia, polyphagia. So medyo mabilis, di ba? Medyo nalilito tayo. So ulitin na lang natin para mas maklaro natin. Tama?
So, i-recall natin dahil nahihirapan na nga tayo. So, ano bang problem pag may diabetes? Mataas ang blood sugar level in the blood. So, there are two types of diabetes, type 1 and type 2. Ano ba yung type 1? Ang problem is autoimmune. The antibody attacks our insulin. So, ang insulin nagtutulak ng asukal papunta sa ating cell. Wala magtutulak ng asukal sa ating cell dahil sa autoimmune process, tumataas ang asukal. Tama? Ang type 2 diabetes sa kadahilan ng lamon tayo ng lamon na madaming asukal, tumataba tayo, tumataas ang ating blood sugar level, kaya nagkakaroon tayo ng type 2 diabetes, natulog ang ating insulin. Ano ba ang diagnostic test sa ating diabetes? First is FBS, next is HbA1c. We call that the glycosylated hemoglobin. Naiintindihan nyo guys, ini-recall ko lang. Nagets nyo na? Nice, very nice. So pumunta tayo sa treatment. Kung ang problema natin is type 1, wala tayong insulin, bigyan natin ng insulin, injectables. Kadalasan sa hita, sinasaksak ang insulin sa type 1 diabetes. So, sa type 2 naman, sa natutulog na insulin na hindi naman magising-gising, bigyan natin ng oral hypoglycemic agent. Ang tinatawag natin na number 1 is metformin. Ang metformin kasi, ang gamot na kadalasan o drug of choice na binibigay sa type 2 diabetes. So, this time, lifestyle modification naman natin gawin. Kung kain ka naman ng kain matatamis, bawasan mo matatamis ng pagkain para hindi tumaas ang blood sugar level mo, tama? So, kung madjuba-juba ka naman dyan, bawasan mo naman yung pagkain ng matatamis, matataba para hindi tumaas ang blood sugar level mo, tama? Mag-diet ka naman. Gayahin mo si Kuya. Si Kuya panay exercise, kaya natutunan yung asukal sa kanyang dugo. At least 15 to 20 minutes exercise sa paglakad is enough para ma-burn yung calories or asukal sa dugo mo. Ayan yung mga possible complication na makukuha mo pagka pinabayaan mo ang diabetes. Number 1, diabetic retinopathy. Apektado ang mata natin. Diabetic nephropathy, apektado ang ating kidney. Pwedeng mag-lead yan sa stroke and cardiac arrest. Kaya nga, una-una sa lahat, kailangan uminom tayo sa oras ng gamot. Hindi natin pinipalagpasin ang pag-inom ng gamot kapag mayroon tayong diabetes.